Oy, mga minamahal, ito na yung nagugustuhan kong rambulan. To the point na yung mga DDS mismo, yung ibang mga DDS na mga representantes, abay, kinocall out, binabatikos, itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Actually, tama naman talaga na gawin nito ng mga ilang mga representative. Kasi, unang-una, diba, tayo nga, na ordinaryong mga Pilipino, 3 days na absent, binibigyan tayo ng memo. Minsan, awol. Minsan, tanggal. Diba, nararanasan ninyo yung no work, no pay. Pero sa sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa, mukhang hindi niya nararamdaman yun, yung salitang no work, no pay. Kasi yung batas na no work, no pay ay applicable lang sa mga ordinaryong Pilipino. At wala po sa batas ng mga senador na kahit umabsent ka, 'di ba? Ng sandamakmak, kahit anong gawin mo diyan, tuloy-tuloy pa din yung kita mo, hindi ka kaltasan, hindi ka tatanggalan ng sweldo. Kaya may mga ibang senador na namumuro, 'di ba? Travel a lot, 'di ba? Adventure a lot, tapos kupit ng bayan. Tapos sasabihin, tumakbo ako para sa mamamayang Pilipino. Ngayon ito yung nagustuhan ko. Kahit naman, sabi ko nga sa inyo, pag tama, purihin. Pag mali, bakbakan natin yan. Kasi mali nga, di ba? So, ngayon, ganito. Kilala nyo naman ata itong si Ellie, no? Isang representative mga minamahal na yan din yung umayaw. 'Di ba? Bumoto ng no. Dito nga po sa pag-suspend kay Kiko Barsaga. So, itong si Ellie, halatang DDS. Actually, yung kanyang kilos ay DDS talaga. Ngayon, nagsalita siya. Buti naman nagsalita ka. At for the first time, umagree ako sa kanyang sinabi na itong si, tawag dito, itong si Bato de la Rosa ay dapat i-call out. At binigyan niya ng matinding banat, matinding patutsada. Diba? So, ngayon, okay, panoorin natin. Sabi dito, eto. Ang ordinaryong manggagawa, no work, no pay policy yan. Oo. Tapos merong mga congressman, 'di ba? No work, no pay policy, literal. Kasi si Mima, alam niyo naman na nagtrabaho din tayo sa isang fast food chain. Minsan kahit sabihin mo masakit yung katawan mo, bigla ang sakit ng katawan, tapos hindi ka nakapasok, meron ka ng memo kinabukasan. Minsan nga tinatanggal ka, pinapatawag ka pa sa sa HQ, 'di ba? Headquarters ninyo. Tapos yung HR ninyo galit na galit sa iyo, 'di ba? Grabe yung tingin, sasabihin, alam mo namang weekends madami tayong mga ganito ganyan. Absent ka, 'di ba? No work, no pay tayo. Tapos may mga ilang kongresista, mga mambabatas senador, 'di ba? Na sangkaterba ang kanilang absent pero tuloy-tuloy pa din silang nakakakuha ng sweldo. Ang unfair, kaya dapat magsagawa ng batas na yung no work, no pay na policy na yan ay dapat applicable din sa mga senador para fair. Kasi insulto to sa atin na mga ordinaryong Pilipino, insulto sa atin to. Tayo naglukluk dyan, dapat nagpapakita sila ng magandang kawang gawa. Be a good role model. Dapat ganon. Kaso ano yung ginagawa ng ibang senador? 'Di ba? Hindi na nga magandang ehemplo, abay nagpapakita pa ng, 'di ba, ng pang-iinsulto sa mamamayang Pilipino. Continue. at mga senador, gaya ni Bato de la Rosa, na hindi na nga pumapasok at hindi gumagampan dun sa trabaho nila, nakukuha pang buo yung sahod nila. Mga boss, sabi ni Senate President Tito Soto, hindi daw applicable yung no work, no pay sa mga miyembro ng Kongreso. Kabilang na dyan yung mga senador at mga congressman. Totoo naman, kasi kahit saan mo hanapin, walang nakasulat tungkol sa no work, no pay policy sa rules ng House of Representatives at Senate of the Philippines. Pero di ba dapat di na issue yan bilang mga halal na opisyal, keso senador ka o congressman, dapat automatic na pumapasok ka. Tama. Lalo pa nagpapasahod sa iyo mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Tama. Isipin natin itong mga boss pag
Pag ordinaryong manggagawa, no work, no pay policy yan. May bagyo o wala, may special holiday o wala, inaasahan na papasok at papasok yan. Dahil pag di siya pumasok, wala siyang kikitain. Tama. Tapos anong mababalitaan natin? Merong mga congressman at mga senador, gaya ni Bato de la Rosa, hindi niya na nagagampanan yung trabaho niya. Umattend ng mga committee hearings, gumawa ng mga batas. At itong nakaraan lang, budget deliberation sa Senado, hindi nga siya nagpakita. Tapos, buong-buo niyang makukuha yung sahod niya at mga benepisyo ng opisina niya. Tapos, ano ba naman yung maririnig namin na dahilan mo kung bakit hindi ka nagpapakita? Na meron kang kaso na inaharap at maaari na servan ka ng warrant of arrest? Ang manggagawa, ordinaryong manggagawa, kahit may problema yan o wala, may sakit yan o wala, may umahabol, may umahunting dyan o wala, papasok at papasok yan para makuha niya ng buo yung sahod niya. Akala ko ba, Senator Bato, matapang ka, taharapin mo yan. Akala ko ba bring it on at hindi ka natatakot sa kung ano man yung kaso na isasampa o maaaring warrant of arrest na laban sa'yo. Hindi ba unethical na yung mga kagaya mong senador? Pati na rin yung mga congressman na hindi nagpapakita, hindi pumapasok, kumukuha pa rin ng sahod kahit walang ginagampanan na trabaho. Paalala ko lang sa inyo SG31 kayo. 300,000 kada buwan ang tinatanggap ninyo, pumasok kayo o hindi. Kung ano ang pamantayan na ginagamit. Salary grade 31. So, nasa magkano yun? 400,000. Tapos, iba pa yung pondo ng ng mismong nila, yung mismong opisina nila. 'Di ba? Merong million a month yan. Tapos, kapag meron silang pinapasagawang batas, kulang-kulang malaki din. Ano ba? Alright. Yung mga pinapansweldo sa mga staff, iba pa yun. Tapos, hindi mo ginagampanan yung trabaho mo. Tapos, sumusweldo ka. My goodness, aray ko. 'Di ba? Ito ay isang malaking insulto. 'Di ba? Sa mamamayang Pilipino. Kami no work, no pay. Tapos kayo, hindi applicable sa inyo yung batas na yan. Hindi porket alam ninyo na meron pumapabor sa inyo na kahit mag-absent kayo, sumusweldo kayo, ay aabusuhin na ninyo. Kala ko ba, matapang ka ba to? Kala namin, bato ka ba't parang nagiging marshmallow ka na? Kung meron kang kaso, ano naman? Kala ko ba matapang ka? Bakit hindi mo harapin? Diba? My goodness. Sa mga ordinaryong manggagawa, ganun din dapat ang gamitin sa atin ng mga halal na opisyal. Kung no work, no pay ang isang ordinaryong manggagawa, ganun din dapat tayo. Kung sila ay nalilate at nababawasan ng trabaho dahil late nga sila at kadalasan nag-overtime pero walang overtime pay, yung iba pumapasok pa ng Sabado, Linggo at doon sa mga rest day nila, dapat ganun din ang asahan sa atin ng mga halal na opisyal. At sa'yo, Senator Bato de la Rosa, magpakita ka na, pasok ka na, ilabas mo yung tapang mo, wag lang puro sa press release. At sa mga kabaro natin, ng mga public official, mga congressman, mahiya naman tayo. Magsipasok tayo at gampanan natin yung trabaho natin. Tama nga naman. Dito lang ako mag-agree sa sinabi nitong DDS na to na dapat talagang i-amend or magkaroon sana ng kayo, total, nandyan naman din kayo sa sitwasyon na yan. Ikaw, Elio, puro ka lang din ngak-ngak Bakit hindi ka gumawa ng batas? 'Di ba? Sa mga public officials or mga politician na kapag walang ginagawa, dapat wala ding sweldo. Katulad ng mga regular na manggagawa. Ang lakas mo mang call out pero hindi ka naman din gumagawa ng aksyon. 'Di ba? So, 300k to 400k a month tapos wala man lang silang paghihirap, nakukuha nilang kanilang sweldo kahit sila ay absent. Diyos mio. 'Di ba? Yan, ang tawag diyan, simpleng corruption na yan, mga minamahal. Nagpapakita na yan ng simpleng pangungurap sa kaban ng bayan. Anyway, buhay-buhay din. Pero sa sinabi mo, na pag-call out na to, sumaludo kami. Kahit pa paano. Diba? Kaya mga minamahal, ano yung masasabi ninyo? Okay. Pengi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.